Mga kanegosyo, pakinggan nyo ito. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming negosyante, hindi yung maliit ang puhunan, hindi yung matumal ang benta, at hindi rin kakulangan sa sipag, kundi yung pera nila natutulog. Kanegosyo, huwag mong hayaang matulog ang pera mo ng matagal. Yung tipong inilagay mo lahat sa investment or sa savings na nakalock, na kapag kailangan mo na, hindi mo mahuhugot. At kapag hinugot mo, ikaw pa ang may penalty, at ikaw pa ang lugi, at ikaw pa ang naiipit. Diba kanegosyo, bad trip yon? Kasi habang tulog ang pera mo, gumagalaw ang mundo. May bagong opportunity na pwedeng magpalaki sa negosyo mo, or may bagong negosyo na pwede mong bilhin, or may bagong supplier na mura lang ang bigay sa'yo, or may bagong produkto na naisip mo na papatok ito sa merkado, or may bagong chance na pwedeng magbago ang buhay ng negosyo mo. Pero hindi ka makakilos. Bakit? Kasi nakatali ang pera mo. Yung pera mo nga nakatali ay parang sundalong may armas, pero nakagapos ang kamay. May laban sana, pero hindi siya makagalaw. Imagine mo ito kanegosyo. For example, may kakakilala kang nagbibenta ng maliit na food cart. Mura lang ang presyo na ibinigay sa iyo, at yung pwesto niya maganda. Posible na mahaba ang pila ng customer. Alam mo nakikita ito kapag nakuha mo agad. Pero kay nakatali yung pera mo, di mo magawang makuha ang pwesto na yon. O kaya may supplier ka ngayon na nag-offer na sobrang bagsak presyo ng produkto. One-time offer lang. At kapag hindi mo makuha ngayon, iba na ang makikinabang bukas. Pero ikaw wala kang magawa dahil nakatali yung pera mo. Kaya negosyo, hindi dahil wala kang diskarte, hindi dahil tamad ka, kundi dahil lahat ng pera mo ay natutulog. At minsan kanegosyo, diyan nawawala ang pinakamalaking pagkakataon sa pagnegosyo mo. Tandaan mo to kanegosyo. Sa negosyo, hindi palaging ang may pinakamalaking pera ang nananalo. Kadalasan, ang nananalo ay yung marunong kumilos agad. Yung negosyanteng handang sumugal, yung handang gumalaw, at yung may perang kayang paikutin kapag may pagkakataon. Kanegosyo, ang pera mo dapat umiikot. Kasi habang umiikot ang pera mo, umiikot din ang isip mo. Mas natututo ka, mas lumalawak ang experience mo, at mas tumitibay ang diskarte mo, at mas gumagaling ka sa negosyo. At minsan, kahit maliit pa lang ang kinita mo, panalo ka pa rin. Bakit? Kasi may natutunan ka, may movement ka, may progreso ka, may experience ka na hindi kayang ituro ng kahit anong seminar o motivational video. I-compare mo ito kanegosyo sa perang nakahiga lang. Walang galaw, walang growth, parang priso na naghihintay ng awa ng panahon. Hindi ko sinasabing masama ang investment. Maganda ang investment kung tama ang strategy. Ang punto ko kanegosyo, huwag mong ikulong lahat ng pera mo sa lugar na hindi mo magalaw kapag may emergency ka o kapag may dumating na malaking oportunidad sa negosyo mo. Ang tunay na negosyante gusto may freedom na gumalaw. Ready anytime, handang umatake kapag may pagkakataon. Handang magdesisyon habang ang iba ay nagdadalawang isip pa lang. Kasi sa negosyo, minsan isang pagkakataon lang ang kailangan para mabago ang buhay mo. Isang supplier na sobrang mura ang presyo, isang produkto na biglang papatok sa market, isang pwesto na dudumugin ng customer, isang idea na magpapalaki ng kita, isang koneksyon na magpapalawak ng negosyo mo, at isang desisyon na pwedeng mag-angat sa iyo mula sa hirap hanggang sa tagumpay. At sayang naman kanegosyo kung nasa harap mo na ang oportunidad pero hindi ka makagalaw dahil tulog ang pera mo. Kaya kanegosyo, paikutin mo ang pera mo. Subukan mo ang pera mo, inegosyo mo, palago mo, magkamali ka man pero matuto ka kanegosyo. Dahil habang gumagalaw ka, mas lumalakas ka nga negosyante. At kapag kumita na, hindi panalo ka. Pero kahit malugi ka minsan, panalo ka pa rin sa experience at aral na dadalhin mo habang buhay sa pagnenegosyo mo. At tandaan mo ito kanegosyo, ang perang natutulog, walang napapala. Pero ang perang marunong gumalaw, kayang magbago ng buhay negosyo mo.